Nakarma, De Lima di makapaniwala sa utos ng Court of Appeals. Binasura pag-absuelto, Attorney Sal. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat Kabayan TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Initially, yung mga witnesses, tinuturo si Diliba na guilty. Di ba? May mga testimonya sila. And then, after several years, bumaliktad. Nagkaroon ng recantation of testimony. Ang desisyon ng Court of Appeals, batay dito sa natanggap ko, ay pinawalang bisa ang pag-aabsuelto kay Diliba. Kaya sabi ng Court of Appeals, null and void ang acquittal, ibalik sa hukuman at ituloy ang pagbibista. Patunayan nila. O yun ang latest. So ibig sabihin nito, baliwala yung pagpapalaya kay De Lima. No? Parang pinawalang bisa nila. Aba. May bago na namang problema si Ma'am Delims nito. Si Delims. Ako bakit hinahanap ko sa mga mainstream na dyaryo, pati sa social media, wala pang lumalabas. Pero balik ka sa dating status. So, status ko, balik ka sa kulungan, gano'n? Sa tingin ko, gano'n ang mangyayari. Ay, kung null and void yung absuelto mo Kung ang naging batayan ng release mo, dahil absuelto ka Ay, gano'n? Babalik uli siya? Kung sakasakali? Nako. Antayin naman natin dito yung siyempre magiging sagot ni Madam Delims, di ba? Kasi Congresswoman-elect o party list representative-elect Leila De Lima. Ayun, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Siyempre, supportahan natin yan si General Macanas, the General's Viewpoint. Ipagpatuloy natin. Inoference siya ni Speaker Martin Romualdez na magiging member sa prosecution panel laban kay BP Sara. Kaya lang, ito, baka babalik daw siya sa kulungan. Bakit naman babalik sa kulungan? Ito, post ni Dare to Us, 27 minutes ago. Sabi niya, what? Balik kulungan? Huwag ka naman magbiro ng ganyan, Attorney Sal. Attorney Sal Panelo. Hindi matutuwa si Speaker. Ito, sinare ni Dertuas ang post ng SMNI Digital. Ito ang post, basahin ko. Ay, andali Court of Appeals, pinawalang bisa ang pag-absuelto kay De Lima, Leila De Lima, malabong makasama sa prosecution team versus BP Sara Duterte's impeachment trial. Ay nako mga katunay, kayo ba sa tingin nyo si Madam Delims ay papayagan nila na bumalik uli doon? Siyempre sinasabi nga ng korte na parang napawalang bisa yung pagkakalaya niya. Pero ang tanong dyan, papayagan ba siya ng mga alam natin, ng mga dyan, na siya'y ibigay o ganun-ganun na lang na isuko? Lalong-lalo na, isa siya sa tatayo na laban kay BP Sara. Diba? Syempre, nabawasan na Diba, yung ibang mga congressman is hindi na nanalo. Yung mga gustong magtanggal kay BP Sara, yung mga nagsampa ng impeachment. O ngayon, ito na lang sila. Sa tingin nyo ba, papayagan ba yan mga katunay na ganun-ganun na lang? Diba? Siyempre, mas kailangan nila ngayon yan Dahil talagang nararamdaman yung lakas ni BP Sara ngayon sa Senado pa lang. Diba? Nakikita natin yung alyansa ni BP Sara doon na nasa loob. Sabi daw, can the speaker do something? So, yun yung sinasabi natin. No? Kung gugustuhin nila, may paraan Siyempre, sila yung nasa posisyon. No? Kasi sa tingin ko, parang hindi ganun kadali na isuko nila o bitiwan agad nila si Madam Delims kung sakasakali man
na siya'y ibabalik uli doon na sinasabi nga ng korte at sinabi ni Attorney Sal. 'Di ba? Lalong-lalo na at alam nila ngayon na mas papakinabangan si Madam De Lims, 'di ba? Oh. Balaga, siya pinawalang bisang pag-observe. So yan po ang balita ng SMNI, bagong labas ito. So i-search ko ito mamaya. So link, tinatanong ngayon ang link. Tignan ko kung may link Link. Sinabi din ni Attorney Rocky na may kaso pa si Laila kasi ang judge na nag-acquit ay student niya, hindi daw sinabi ni Laila. Emmeline, sabi niya, Teo Moreno, nasa program ni Attorney Sal kanina, problema mo itawag kay Panilo. Sana legit, sana now na. Okay, so legit. Sana legit, sana now na. Ang bad mo ha? Sino ka ba na nag-comment ha? Wag ganun. Masyado tayong bad. Estimate ba ito? Hindi ko sure baka ma-charge tayo ng fake news. Kailan si Dare to Ask, isang matino na social media influencer na DTS, palaging nagpo-post siya ng will research. At ang basihan naman niya ang SMNI, si Attorney Sal Panelo. Kasi nanggaling yung balitang yan kay Attorney Sal. 'Di ba? So, yan kumakalat yung balita na yan. Syempre hindi naman maiiwasan na bigyan ng ng komento yan, 'di ba, ng kahit sino. Syempre kailangan din para siguraduhin. Mahirap na rin kasi yung tungkol diyan sa mga fake news, no? Katulad niya sinasabi na, kayo mga nilalabas niyo fake news. Kaya nga sinasabi ko dito, mas maganda siguraduhin talaga. Pero kita niya naman, no, nadinig nyo na si Attorney Sal ang nagsasalita about dyan sa tungkol kay Madam De Lims, no, na sinabi ng korte na parang ganun. No, kahit tayo hindi naman natin alam ang totoo. Pero syempre nag-rely na lang tayo doon sa nagsasalita si Attorney Sal Panelo na sa kanya nang galing yung balitang ganyan. 'Di ba? Pero syempre antayin na lang din natin kung ano magiging sagot ni Madam De Lims tayo dito. Siyempre tayo nagre-reaction lang dito, 'di ba? Nire-reaction na natin kung ano tong balitang ito, 'di ba? Hindi ito totoo. Si Sal Panelo, Attorney Sal Panelo ang peddler of fake news. Kasi siya talaga ang siya talaga mapuputokan niya si Attorney Sal. Kung sakasakaling hindi totoo yung sinabi ni Attorney Sal. Pero sa patingin niyo ba mga katunay, may basihan ba para gumawa si Attorney Sal ng fake news o magsalita siya ng hindi totoo about dyan sa ganyan? No? Lailani Makaya, ang sip-sip nga, tagal kong balik kulungan. Ang bilis naman niyang nag-yes. Excited na kasi pagkakataon ko na ito, makabirada sa mga Duterte. Yun na. Tsaka syempre talagang mag-yes yan. O kumbaga nagtagumpay na sa tatay. Eto naman, next mission, yung anak naman. 'Di ba? Kaso nga lang sa tingin ko mga katunay dito kay VP Sara, talagang hihirapin sila kay VP Sara. Hindi basta-basta talaga na mapipitas nila si VP Sara ng ganun-ganun lang. No? Si VP Sara lalaban at lalaban to. At si VP Sara, syempre may mga tao na sa likod niyan. Hindi lang yung taong bayan na nakikisimpatya dyan. At syempre, alam na nila yung nangyari kay Tatay Digong. Syempre, hindi na nila papayagang maulit pa yun. 'Di ba? Hindi na papayagan. No? Sa tingin ko, hihirapin sila dyan kay VP Sara. Lorely Agustin, sure ba? Nako, baka atakihin mga Unipink. Unipink na. Angel de la Vega, noong 2022, di ka gawas, di ka sulod. Kung totoo man yan, Manay Lela sa 2025, nakagawas, balik na sa... So where's the link? Hinahanap nga ang link, Ayan, mas maganda kung may link Kahit ako interesado ako doon sa link na yun na nagsalita ng ganon. Di ba? Para masigurado din natin. So sana totoo ito. LC Lumabi, kahit ako hindi abogado, may kaso pa nga si Dilima, tas kukunin na prosecutor
patahwa ng Pilipinas. Sander Basolong, yan na yung karma. Emzar Mantolino, useless lang din yan kahit sino pa abogado nila na sa prosecution. It's a numbers game. Correct ito. It's a numbers game at sa mga senators lang nakadepende ang judgment. Tama yun. Paramihan lang ng kakampi sa mga senator judges. Tama naman yun. Kahit nasabihin natin na nakabuo sila ng mga prosecutor laban kay VP Sara, no, kahit sabihin natin na ganyan-ganyan, ang desisyon pa rin sa huli niyan ay nasa Senado. Sila pa rin ang magdidesisyon kung si VP Sara ay mai-impeach o hindi. Diba? Siyempre, sinasabi ng ilan na si VP Sara ay patag na dahil nakabuo na siya ng 9 na kakampi sa Senado. Pero para sa akin, no, hindi pa ako ganun kakampante. Alam ko na may mga kakampi siya dyan sa loob. 'Di ba? Pero iba pa rin eh. Iba pa rin ang laro ngayon. Siyempre, hindi si VP Sara ang ano eh. Kumbaga, alam natin kung sino yung kalaban ni VP Sara eh. 'Di ba? Nasa pwesto, nasa ano, 'di ba? Parang medyo huwag tayong masyadong magpakampante. Nasa mananalo na si VP Sara. Tayo pinapanalangin natin na sana si VP Sara ay manalo at magtuloy pa ang kanyang pagsisilbi bilang Vice President hanggang sa siya makatapos ng kanyang 'di ba? Ng 6 years. 'Di ba? Pero syempre, ang sinasabi ko, huwag tayo masyadong kampante. Isama pa rin natin ang pagdarasal. Kahit nasabihin natin na may mga kakampi si VP Sara at nakabuo na siya ng 9 dyan na maaari na bumoto na hindi siya ma-impeach. 'Di ba? Pero importante pa rin dyan na ipagdasal kung ano man ang mangyayari dyan sa impeachment trial na yan. No? Kaya kahit sabihin natin na makabuo sila ng mga prosecutor, o sige makabuo sila, mabubuhay lang yung kaso na yan, isasampa lang nila yan. Pero ang magdidesisyon pa rin yung bandang huli is ang Senado. Wala pa rin silang magagawa kung ang Senado ay magdesisyon na si VP Sara ay hindi ma-impeach. At the end, botohan lang yan ng mga senators. Di na nagmamatter kung sino ang prosecutors, formality na lang ng mga proceedings. Correct. Dapat ka sa Senado ka nagpapalakas eh. 'Di ba? Kasi talagang yung desisyon nasa kanila eh. Talagang yung kapalaran ni VP Sara is nasa kanila, hawak nila. 'Di ba? Kung anong mangyayari. Nasa desisyon nila yun. Yan, sabi ni Auntie Claire. Maraming matutuwa na DDS, may iiyak na naman na taga-kabila. So maraming nagtatanong, is this for real? Okay, Francisco Huelo. Kasi ang tinatanong, may magagawa ba si Speaker Romualdez? Ang post dito, hindi dapat makialam si Martin sa desisyon ng Court of Appeals. Sa Judiciary Department, ang si Martin ay sa Legislative. Correct. Wala na siyang magagawa. Sana totoo. Di man nakakaupo, balik rehas na. Kasi ganyan po ang ating justice system. Pag may desisyon ang lower court, depende sa parties, pwede nilang i-elevate ang kaso sa Court of Appeals. Kaya nga gitawag na Court of Appeals. Ang mahirap dyan, baka isipin na naman ng iba, baka mga Duterte na naman may pakana niyan, ganito, ganyan. Pag may mga ganyang issue, no? Talagang sa mga Duterte, ibibintang na naman yan. No? So yung desisyon ng judge sa RTC, pwedeng i-confirm o pwedeng baliktarin ng Court of Appeals. Maalala ko, example, yung kaso ni Rappler, anong pangalan nun? Yung CEO ng Rappler, Maria Ressa. Yun. Na hatulan siya guilty sa RTC. Nag-elevate siya sa Court of Appeals. Hinatigan ng Court of Appeals ang desisyon ng RTC. So, nag-appeal na naman siya sa Supreme Court. So, inintay na, wala pang, ang final judgment ay Supreme Court. Kaya posible,
ang Supreme Court i-overturn niya ang desisyon ng RTC at saka Court of Appeals. Marami na akong namomonitor na kasong ganyan. Convicted sa lower courts, Court of Appeals, kaya lang pagdating sa Higher. Supreme Court Supreme Court. na Di ba yung Supreme Court, di ba yan yung higher, di ba? Kapag gusto mong umapila dyan sa Supreme Court. napawalang sala yung tao. So, yan po ang kagandahan sa ating justice system. Matagal nga lang. So, sana Kaya nga si Tatay Digong, hindi nila inano dito eh. Dahil syempre, alam natin, ang desisyon dito sa atin matagal. So kapag si Tatay Digong dito isinuko, dito siya iniharap sa korte sa atin, o yung mga nagmamadali na si Tatay Digong mawala sa eksena, talagang maiinip talaga. Kaya talagang sa ICC siya dinala eh. Di ba? Mga ito haloko eh. No? na pinawalang bisa ng Court of Appeals ang pag-absuelto sa drug case ni ulitin ko lang SMNI Digital Dilima Balik Kulungan. Court of Appeals pinawalang bisa ang pag-absuelto kay Leila Dilima. Malabong makasama sa prosecution team versus Sara Duterte's impeachment trial. Ayan yung nananatiling tanong sa akin kung papayagan siya ng ganun-ganun lang na hindi siya makakasama sa prosecutor team, no, kay VP Sara Panelo. So, kaya mga katunay, sa tingin nyo hindi naman siguro magpapayag si Attorney Panelo dahil abogado siya. I'm sure nakakuha na siya ng kopya or may source sila sa Court of Appeals. Hintayin natin na... siguro hindi naman para magsinungaling si Attorney Sal. Sa tingin ko lang ngayon kung nagsisinungaling siya, anong basihan niya? Siyempre unang-una abogado siya eh. 'Di ba dapat nag-iingat din siya sa mga sasabihin niya o yung papakawalan niyang balita. Sa tingin ko dito parang baka mamaya baka naman totoo o yung sinasabi ni Attorney Sal, 'di ba? Pero nasa kanila na 'yon kung totoo, hindi. 'Di ba? Basta tayo subaybayan na lang natin kung ano yung mga mangyayari dito eh. Kaya itong mga nangyayari ngayon parang isang telenovela talaga na sinusubaybayan natin araw-araw. 'Di ba? Naging ganito na, naging showbiz na ang politika. Napakalayo na sa politika eh. Magkaroon tayo ng kopya mismo, yung maipos yung decision ng Court of Appeals. Ayun, natating natunghayan ng video na nagbula kay Banat Kabayan TV at syempre natunghayan natin ang boses na yon na binigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Kayo mga katunay, ano bang masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.